Hello po mga kababayan, welcome sa ating channel. Ngayon po ay linggo ng umaga, atin pong pag-usapan ngayon ay itong report ng AMLAC patungkol po doon sa pera na idiniposito doon po sa account ni Joel Escorial, yung confessed gunman o killer ni Percy Lapid. So bago po tayo magpatuloy ay anyayahan ko po muna kayo na mag-like at subscribe sa atin pong channel. Paki-like at inyo pong click na rin ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. Ang report po ng AMLAC mga kababayan ay kung saan alam naman natin na ang pinag-usapan dito na issue ay tungkol po sa matay ni Percy Lapid. At ito pong gunman, kung ating pong natatandaan mga kababayan, ay sa una pa man na sumuko ito si Joel Escorial sa mga otoridad, ay tumpak po yung kanyang pahayag noon at hanggang sa report ng AMLAC na ito pong ating pag-uusapan ngayon. Sapagkat sinabi ni Joel Escorial na 550,000 pesos ang natanggap niya doon po sa masterminds mga kababayan. So tama po yung reports ng AMLAC at tumpak na tumpak yung po yung sinabi ni Joel Escorial. So dito mga kababayan, sa isyung ito, ang report ng AMLAC para po sa ating mga kababayan na hindi pa ganap na naintindihan ko ano po yung AMLAC, ito po yung Anti-Money Laundering Council. Konseho po ito ng mga kaanib nito ay ito pong mga bankers, mga private bankers mga kababayan na nagpoproteksyon sa mga depositors ng bangko mga kababayan. Pero palibhasay ito ay council o konseho ng binubuo ng mga bankero, private bankers. At ang layunin nito na ihayag din po nila ang katulad ng mga depositors na mayroong mga kaso katulad nito sa 550,000 na tinanggap ni Joel Escorial mga kababayan. So ibig sabihin, sa pahayag ni Joel Escorial na tumpak sa report ng AMLAC ay nagpapatibay ito ng karagdagang testimonya laban po sa mastermind, bagamat hindi po tinukoy dito sapagkat ang may hawak sa investigasyon nito, ang PNP at ang NBI, ay nagpapatunay na ang reports ng AMLAC mga kababayan at yung salaysay ni Joel Escorial ay magkaparehas. So karagdagan po yan mga kababayan na puntos doon po sa usaping ito. Ayun po. Kaya nga po dito, ang sabi dito, narito po yung report ng AMLAC. Ano po? The Anti-Money Laundering Council confirmed that 550,000 pesos was deposited in the account of self-confessed gunman of veteran radio broadcaster Percival Mabasa or Percy Lapid. So, tumpak po yung pahayag ni Joel Escorial at sa report ng AMLAC. Citing a report by AMLAC Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said 550,000
was deposited by different individuals in 3 installments within 3 weeks into account of Jewel Escorial. So dito mga kababayan ay ito pong si Justice Secretary Crispin Remulla ay pinatutunayan na rin po na 550,000 pesos was deposited by different individuals. So ibig sabihin ay ito pong 550,000 pesos na diniposito sa account ni Jewel Escorial ay galing po sa iba't ibang mga tao. Hindi po isang tao lang, mga kababayan. Kaya dito ay kailangan pa rin na matrace up ng ating mga investigador kung sino-sino itong different individuals, mga kababayan, sapagkat hindi lang po isang tao ito. Nangahulugan na dyan po sa Bilibid, mayroon talagang opisyal dyan na nagiging utak nito na nag-raise ng funds para makalikom ng 550,000 pesos pambayad po para sa patay kay Percy Lapid. Yan po yun, mga kababayan. At ang sabi pa, the AMLAC revealed in its report yesterday, Friday, that what gunman Escorial was saying is very accurate. So, accurate po. Totoong totoo. Yun po yung pahayag ng si Jewel Escorial. Tumpak po. The 550,000 pesos deposit was there in a certain amount of days. Sa loob o sa tiyak na araw na palugit, mga kababayan, ay talagang nakompleto itong 550,000 pesos, mga kababayan. Ay di natin alam sa mga different individuals ito kung saan-saan ang galing ito. Doon po sa na mga galing sa mga depositors, kung saan-saan lugar sa bansa nang galing itong mga kababayan. Pwedeng nanggaling dyan sa dito sa Quezon City o sa Maynila, pwedeng sa Palawan, at kung saan mayroong koneksyon sapagkat nag-raise ng pundo po itong mastermind dito, mga kababayan, dito para malikom ang 550,000 pesos. Doon po galing sa iba't ibang tao. Ayan po. The money was deposited in several branches within a span of more than 2 weeks. So, mayroong 2 weeks na palugit dito, mga kababayan. Ang tagal ng ang palugit na malikom nila ito. Within 2 weeks, within a 3-week period, 2 or 3 weeks period, it seems like that within a 20-day period, the money was deposited by different individuals. That is what we will investigate it because I shed some light into the financial activities within, he added. Ayun, mga kababayan. Kaya dito, yung different individual, napakatalino, ano po yung mga depositors dito, yung masterminds dito, mga kababayan, sapagkat magkakaibang tao ang nagdeposito. So yan ngayon ang iimbestigahan pa ng NBI. Pero sa palagay ko, alam na ng NBI ito. Kaya lamang hindi lamang i-disclose sapagkat Lunes, bukas na araw, ay nakatakdang magsasampa na po ng demanda. Yun po sa mga hawak ng mga nilang pangalan o mga masterminds dito sa isyong ito, mga kababayan. Kaya itong mga ating mga kababayan dyan, mga nagre-react, malalaman po ninyo bukas ito sapagkat ito pong mga reactors natin dyan, nating mga kababayan,
karapatan po nila yan na mag-react. Ay bakit? Merong ilan dyan nagtatanong kung bakit wala namang talagang natukoy na matibay na ebidensya tungkol po dyan sa isyong iyan, sa kasong iyan. Puro na lamang daw circumstantial evidence. Ayun po mga kababayan. Alam mo, kasi nga, dito, ang NBI, mayroon po silang, o hindi lamang NBI, yung PNP at NBI, ay mayroon po silang hindi i-disclose na mga nakalap nilang mga ebidensya laban dito, mga kababayan. Kasi kung sasabihin ngayon ng otoridad na ito yung mga ito, ay baka pati yung mga suspected dito na mga individuals, mga kabayan, sa kasong ito ay makapaghanda, mga kababayan. Kaya hintayin na muna na makapagsampa ng asunto o kaso laban sa mga ito, mga kababayan. Alam ninyo, I accept your opinions regarding this matter, mga kababayan. No? Tinatanggap ko po yung inyong mga opinions, at handa din po akong nakikinig. I will also listen everything you have to suggest sa isyong ito, mga kababayan. Kaya dito sa puntong ito, mga kababayan, inuulit ko po, karagdagan po ito o nagpapalakas din po ito sa kaso laban po sa Mabasa Family, mga kababayan. Yan po yung aking ma-share sa inyo na analysis dito sa isyong ito, mga kababayan. So malinaw na po na itong the money was deposited in several branches within a span of more than 2 weeks within a 3-week period. So umabot ito ng mga 20 days or more, mga kabayan. It seems like that within a 20-day period, the money was deposited by different individuals. Magkaibang tao po ang nagdeposito sa pera. That is what we will investigate it because it sheds some light into the financial activities within, he added. So, malaki po ang pakinabang dyan. Ang pakinabang ng ating mga investigador laban po doon sa kaso ni Percy Lapid. At sa palagay ko, sa aking analysis, mga kabayan, ang kasong ito, hiwalay talaga ito. Hindi natin alam kung alin ang mauna pagsampa dito sa kasong ito. Maring itong kay Percy Lapid o kaya ang mauna itong kaso sa middleman, mga kabayan. Kasi kung mauna ang kay Percy Lapid, parang may kulang. So, ang aking analysis dito, kailangan mas mauna ito pong kaso na may sampa para po sa middleman. Kasi pagka nauna yung sa middleman, karagdagan naman na ebidensya o makakatulong doon po sa kaso ni Percy Lapid, mga kababayan. Ngayon po, bukas, mga kababayan, abangan natin. Escorial said he received instructions. Escorial surrendered to authorities and claimed he was paid 550,000 pesos to kill Lapid. Escorial said he received instructions from Cristituto John Villamor, the alleged middleman who died inside the New Bilibid prison,
hours after he surrendered to authorities. The Justice Chief said the investigation is still ongoing to identify others who are directly involved in the murder of the broadcaster in Barangay Talon 2 in Las Piñas City on October 3. We are looking at the possible participation of other individuals in the plot. There being a co-accused. It's belated because investigation continues, Remulla said. So yun po mga kababayan. Kaya itong AMLAC, report ng AMLAC nito ay nakakaragdag ito sa pagpapalakas ng kaso laban po kay Percy Lapid. Ayun na nga, yung ating sinasabi na itong tinatawag na different individuals, mga kababayan, ay nagbibigay po ito ng trabaho, karagdagang trabaho sa ating mga investigador. Kasi ito, aaralin pa ito kung sino-sino nga itong mga individuals na ito nagdeposito. Kung isang tao lang yan, mas madali. Ngayon, hahanapin pa itong kung sino itong mga iba't ibang tao na nagdeposito nito mga kababayan. Kaya, indikasyon lamang na ito pong mastermind dyan po sa Bilibid ay talagang matalino po mga kababayan. Ayan po yung nakapag-abala ngayon, nakapag-dadagdag ng trabaho sa ating mga investigador tungkol po dyan sa kasong yan. Kaya dito, sabi, he expressed his belief that what they have gathered as evidence will hold in court. It is not as perfect as you want to be. It will hold in court, I believe. The standards of reasonable doubt can be met, Remulla said. Remulla said, while the loose ends have been tied, we still want to find out more. Remulla said they were looking at angles on the degree of criminal liability, diminished liability. Yan po mga kababayan. Remulla, however, did not confirm a former Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag was one of those who will be named in the complaint the NBI will file on Monday. So, yan mga kababayan ay hindi po tiyak na ito daw pong si General Bantag ay makasama ba sa complaint bukas sa NBI doon po sa korte. That's up to the NBI on Monday. You will find out, he said. Based on Escorial supplemental affidavit submitted before the Department of Justice, a certain Bantag ordered Lapid's killing. So, lumalabas dito, mga kababayan, na tinuturo po si General Bantag sa bilang mastermind. Nevertheless, Remulla revealed that at least two individuals who may be considered as masterminds may be named in the complaint to be filed. I think they will be included in the complaint. Two masterminds are being considered, he said. Remulla said he could not say what the possible motive for the killing is. So yan po mga kababayan. So bukas, titingnan natin kung sino-sino nga ba itong makasama sa complaints. Kasi bukas, pagka yan ay pinailan na po ng kaso yan, malalaman po yan kung sino-sino pong pangalan. Kasi hindi naman po pwedeng mag-file ng kaso na hindi po alamin ang pangalan, mga kababayan. Kaya, ang AMLAC, mga kababayan, ay napakahalaga dito para matres up naman. Pero nga dahil nga dito sa masyadong matalino yung mastermind dito ay pinag-aralan yung mga anggulo
na posibleng hindi sila matrace up kung sino sila, mga kababayan. At itong nangyayaring ito, mga kababayan, ay malalaman natin ito pagkatapos ng mag-file bukas ang NBI ng asunto laban sa mga ito. Kaya yung binabanggit natin kanina na tinatawag na mga reactors natin na nag-re-react nga dahil puro lang daw circumstantial evidence. Totoo po yan, sinasabi ninyo. Kaya salamat po sa inyong mga sinasabing gano'n. Inuulit ko po, ako po ay nakikinig sa inyong mga opinion at komento dahil tungkol po sa isyong ito. At sa iba namang balita, mga kababayan, ay ating pag-usapan din doon pa rin po sa Korean Peninsula, mga kababayan, ay talagang tumitindi po yung tension doon ngayon. At naghahabulan na po yung mga fighter jets dyan, mga kababayan. Ay yung North Korea ay nagpapalipad ng mga about 150 jets, mga kababayan. At ito namang South, mga kabayan, ay pinakalat naman nila yung kanilang mga fighter jets at nagkaroon ng habulan po, mga kababayan. Kaya pagkaganyan po na sitwasyon, hindi na po malayo na talagang magkakagulo yan, mga kababayan. So, hindi natin ininadalangin na mangyayari yan. At kung ayaw man natin at gusto, kung talaga yan ang kalagayan, hindi na po natin mapipigilan yan. Maliban kung dinggin ng ating Panginoon yung ating dalangin na huwag naman sana magkaroon ng kaguluhan. So, pansamantala, yan lang muna ang ating updates, mga kababayan. At marami pong salamat sa ating mga taga-followers at taga-pakinig sa pagsuporta ninyo sa aking channel. God bless us all.